Magandang gabi po mga kapatid. Ilang oras na lang po at atin na pong sasalubungin ang Kapaskuhan. Atin na pong isa-celebrate ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo 2,000 years ago. Kaya nais ko po kayong batiin ngayon pong gabi. Merry Christmas and a Happy New Year. Nawa po ay maging makabuluhan at makahulugan ang atin pong pagdiriwang ng Paskong ito. Maitaas ang Panginoong Hesukristo sa bawat tahanan po natin ngayon pong kapanahonan ito. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay magkakasama ngayon pong gabi upang patuloy nating purihin, pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin sa isang taon na kanyang ipinagkaloob. At patuloy na pag-aralan ang kanyang salita na siyang naging gabay natin all throughout this year at patuloy na magiging gabay natin sa susunod na taon ng ating pong buhay. At salamat din po sa pagkakataon na may panalangin natin ang ating pong mga kapatiran, ang ating pong mga kahilingan sa trono ng ating pong Panginoon. Kaya ngayong gabi mga kapatid, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Luke chapter 2 verses 8 to 20. Luke chapter 2 verses 8 to 20, pakinggan nyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, "And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger.' Suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests.' When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, 'Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about.' So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told." Pagpalaan po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat at niluluwalhati ka namin ngayong gabi. Panginoon, salamat po ulit sa isang taon, sa bawat Miyerkules, sa bawat linggo, sa bawat araw na dumaan sa buhay namin na kami inyong ginabayan, tinuruan, tinulungan, Panginoon, na mga bagay na dapat naming gawin at iwasan sa taong ito. Napakaraming pagsubok, napakaraming hamon, pero salamat po sapagkat pinaabot mo kami sa araw na ito, sa oras na ito, sapagkat ikaw po ay mapagbiyaya at mapagmahal, Panginoon, sa amin. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na lagi kang pasalamatan sa bawat oras ng buhay namin sapagkat kung wala ka, ay wala din kami, Panginoon. Sa aming pong pag-aaralan ngayon pong gabi, tunay po na tulungan mo kami na mas maging malalim ang aming pangunawa sa pagdating ng Panginoong Hesukristo dito 2,000 years ago. Ito pong talatang ito ay madalas naming nabasa pero alam ko po na meron kang bagong ituturo sa amin. Salamat po, Panginoon. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong July 22, 2013, alas 4:24 ng hapon, ay meron pong isang bata na ipinanganak. Ano po? Sa Mary's Hospital, doon po sa England. At ito pong batang ito na ipinanganak ay tinaguriang susunod na hari ng United Kingdom. Sapagkat ang batang pong ito ay anak po ni Prince William and Kate Middleton. Ito pong si Prince William, siya po ang sunod na magiging hari pagkatapos po ni King Charles. At alam po natin na ito pong si Prince William, ito po ay apo ni Queen Elizabeth II. At alam po ninyo, sa pagkapanganak nitong anak ni Prince William, pinangalanan nila itong Prince George. At meron po silang traditional protocol basta't may papanganak na susunod na hari. Ang una po na gagawin, katulad po ng pinanganak nga itong si Prince George, ay merong sekreto na tawag para i-inform ang Queen na pinanganak na ang future king
ng England. So bago ito ikalat lahat, no? Bago ito ibalita sa buong mundo, ang Queen muna ang unang nakaalam na pinanganak na itong future king. And then after that, magkakaroon po ng official notice. Ano po? Meron pong tinatawag silang Golden Ezel sa Buckingham Palace, no, sa harapan nito, no, malapit siguro sa gate. And then ilalagay doon yung announcement na pinanganak na yung future king. And then ang susunod, magkakaroon po ng 62 gun salute na gaganapin po ito sa Tower of London, no? Bilang hudyat, no, or bilang announcement na pinanganak na nga ang future king of England. At nun nga pong araw na yun na pinanganak itong si Prince George, ay talagang ang buong mundo, no? Lahat ng mga kilalang tao, no, mga sikat na mga tao ay nakaalam sa kanyang pagsilang. Mga kapatid, ngayong gabi, meron din pong isinilang na bata, no? 2,000 years ago. Ngunit iba ang kanyang pagdating, iba ang pagbabalita sa kanyang pagdating. At itong batang ito ay higit pa kay Prince George, sapagkat this baby was the King of Kings and the Lord of Lords. And yet, ang kanya pong pagdating dito ay hindi katulad ng protocol, no po, ng England kung paano i-announce, no, ang pagdating ng future king. Ito po ay napakasimple, ano po, na pagdating, bagamat ang nagbalita nito, no po, ay hindi mga media, hindi mga sikat na mga tao, kundi ang nagbalita nito ay mga anghel, no? Sila ang unang nagbalita, at hindi nila ito ibinalita sa hari, sa kahit sino pang mga makapangyarihang tao, no? Kundi ito ay ibinalita sa pinakasimple, no, na mga grupo ng mga tao, at ito po ay ang mga pastol, no? Hindi ko po alam kung inyo pong naitatanong bakit sa mga pastol, no? Or kung ganun talaga ang gusto ng Panginoon, no, sa mga simpleng tao, bakit sa mga shepherds, bakit hindi sa mga carpenters, bakit hindi sa mga fishermen, no? Hindi sa farmers, but particularly sa shepherds. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabing ito. At ngayon din gabing ito pong ating pag-aaralan, ito po ang last part ng pinag-aaralan po natin ng ating pong sermon series every Sunday, na po, na Do Not Be Afraid. Dito ko po ibabahagi yung ika-apat na mensahe ng Don't Be Afraid. Kung inyo pong maalala, no po, ang ating pong mensahe dun sa nung unang Sunday, don't be afraid, just believe. Nung second Sunday, don't be afraid, just submit. And then nung last Sunday, atin pong pinag-aralan, don't be afraid, just obey. At ngayon pong gabing ito, ang huling bahagi po ng ating series, don't be afraid, just go and proclaim. Don't be afraid, just go and proclaim. Huwag kayong matakot, humayo kayo, at ipahayag ninyo. Okay? So ngayon pong gabi, kung meron po parati na mga talata na binabasa tuwing Pasko, ano po, tuwing darating ang Kapaskuhan, kung meron pong mga awitin na nakompose, no, tungkol sa Pasko, ay dito po madalas kinukuha yung mga lyrics, yung mga inspiration sa bahagi po ito. Sa Luke chapter 2, verses 8 to 20. At gaya ng tanong ko po sa inyo kanina, at marahil ay tanong nyo rin ito, bakit mga shepherds ang pinili ng mga anghel? Bakit shepherds ang pinili ng Panginoon na unang makaalam ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Tingnan po natin ang tatlong dahilan na atin pong mapapansin sa kanilang kultura, ano po, at maging sa mga talatang ito na atin pong binasa. Okay? So ang una po, bakit sinabihan ng mga angels ang mga shepherds that don't be afraid, just go and proclaim? Okay? Bakit ang mga shepherds? Bakit hindi ang ibang mga tao? Ang unang dahilan, because of the theological significance, no? Theological significance. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, meron pong kahalagahan tungkol po sa ating pananampalataya. Kung bakit ang mga pastol, no, itong mga grupong ito, ang pinili ng Panginoon na unang makaalam ng pagsilang ng Panginoong Hesukristo. Ang una na theological significance po nito ay the Savior's symbol, no? The Savior's
symbol. Kung inyo pong papag-aralan ng buong Biblia, una, sabi ni Haring David sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd." At kung inyo rin pong mapapansin sa Old Testament, lahat ng mga prominent figures sa Israel ay mga pastol. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, at maging si King David, they were all shepherds. At all throughout the Old Testament ay ipinakita dito ng Panginoon na siya ang pastol ng Israel. Ano bang ibig sabihin pagka sinabing pastol ng mga tupa? Ang roles ng mga pastol ay una, tagapag-alaga, tagaprotekta, at tagapagkaloob ng mga pangailangan ng mga tupa upang ang mga tupa ay maging kapaki-pakinabang. At ang number one na gamit po ng tupa noong panahon po ni Moses, ito po ay iniaalay na sakripisyo para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. So, sa pagdating ng Panginoon dito, at sa pagbabalita una sa mga shepherds, ipinapakita nito yung consistency ng mensahe ng Panginoon. Siyempre, ang unang makakaalam nito ay mga pastol at kumbaga, ipinapaalam ng Panginoon sa buong sanlibutan na hindi nagbabago ang Panginoon. Na kung inyo pong maalala, 400 years na nahimik ang Panginoon. At bago pumasok yung 400 years na yun talaga ang ipinakita niya sa mga Israelites that He is the shepherd of Israel. At pagdating dito po ng Panginoong Jesucristo, yun pa rin ang gustong ipaalam ng Panginoon sa mga Israel, sa mga Hudyo at maging sa atin po that He is the shepherd. At gusto ring ipaalam ng Panginoon sa mga Israelites that this Jesus is the shepherd. Kasi kung titingnan po natin sa John chapter 10 verses 11 and 14, ang sabi ng Panginoon, "I am the good shepherd." So ito po ang makikita po natin na symbol ng Panginoon. He is a shepherd. Kaya, sa kanyang pagdating sa mga pastol niya, unang ipinaalam ang kanyang kapanganakan. Para makita ng mga Israelites, para makita rin natin ngayon na mababasa ito, na ang Panginoon simula noon hanggang ngayon, siya ang dakilang pastol natin. Siya ang gagabay sa atin, siya ang mag-iingat sa atin, siya ang magpoprotekta sa atin, at lalo't higit, siya ang magliligtas sa atin. Kung titingnan po natin dito sa verse 11, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." So makita po natin dito, ibinalita ng mga anghel kung sino itong pinanganak na ito. Sa bayan ni David, sino siya? Siya ay tagapagligtas, siya ang Kristo, at siya ang Panginoon. Napakahalaga nung sinabi na siya ang Kristo, sapagkat ang ibig sabihin nun, He is the chosen one, He is the anointed one. At ito po ang matagal nang hinihintay ng mga Hudyo, ng mga Israelites, na dumating na ang Misaya, ang magliligtas sa kanila. Okay, so yun po ang una na makikita natin na theological significance ng pagbabalita sa mga shepherds, at pagsasabi sa kanila, "Don't be afraid, just go and proclaim." Hindi lamang Savior symbol, but secondly, sacrificial substitute. Because He is the sacrificial substitute. It is interesting, mga kapatid. Ayon po sa mga Bible scholars, ito daw pong mga shepherds na ito ay hindi lamang mga shepherds ng kung sino-sino. Kundi ito daw shepherds na mga ito ay mga temple shepherds. Anong ibig sabihin po noon? Sapagkat nung unang panahon po, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, ay uso pa rin po ang pag-aalay ng mga tupa. Kaya ang mga priest noon, sila ay nag-form ng kumbaga lugar na nag-aalaga lagi ng tupa para anytime na kailangan nila ng pang-alay, meron silang makukuhanan. Okay? Nakuha niyo po ako? So, ito po mga shepherds daw na ito, based sa mga research ng mga Bible scholars, ito po ay tinalaga ng mga priest sa temple na mag-alaga parati ng mga sheep upang anytime na kailangan nga nila ng pang-alay na tupa, meron silang makukuhanan. Kaya
Napaka-significant po nitong announcement ng mga angels sa mga shepherds. At lalo tigit dito sa mga temple shepherds sapagkat ang ibig sabihin nito ay dumating na ang final sacrifice. Ano po? Ang final substitute, no? Para patawarin ang buong mundo sa kanyang mga kasalanan. At alam po natin, the final sacrifice is the Lord Jesus Christ. Kung ang Savior symbol, ang Panginoon ay pastol, dito po sa sacrificial substitute, no, pinapakita niya na siya ay Lamb, no? Lamb of God. At kung inyo pong maalala, ang sabi po ni John the Baptist, ano po? Yung pinsan ng Panginoong Jesucristo. Dito po sa John chapter 1 verse 29, sabi dito, "The next day John saw Jesus coming toward him and said, 'Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world.'" So, in-identify po siya ni John the Baptist as the Lamb of God. Para saan ba ang lamb? Ito po ang ginagamit na pang-alay sapagkat ang lamb, ito po ay, yun nga po, bata pa na lalaki. At dapat ang lamb, ito po ay walang kapintasan, hindi madumi. At meron pa pong isang interesting na makikita natin dito, ayon sa mga Bible scholars. Nung sinabi po dito ng mga angels, sa verse 12, "This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Sa ibang translation, ito pong wrapped in clothes ay wrapped in swaddling clothes na yun pong swaddling clothes na yun ay ginagamit sa mga bagong anak talaga na baby. Yung talagang para mga strips na po, na para ikip yung kamay at saka yung paa ng mga bata, no, ng mga sanggol na bagong anak. Na yun po ay ginagawa para makatulog daw ng maayos itong mga bata sapagkat paglabas nito sa tiyan ng kanyang nanay, di ba, sa atin pong mga nakikita, sa panahon na natin, di ba? Sila ay nagwawala, umiiyak sapagkat ayaw nilang lumabas pa doon sa tiyan ng kanyang nanay sapagkat nakakagalaw sila ng maayos. Pero dito, dahil hindi pa ganoon ka-advance ang technology sa panahon na ito, ang ginagawa nila, nirarap nila sa swaddling clothes para sabi nila pagka nakip yung kanilang hands and feet ay makakalma sila, makakatulog sila. At ito daw ay para maiwasan na kalmutin nila yung kanilang mga sarili para hindi magsugat. So yun po ang isang ibig sabihin ng swaddling clothes dito. Ito po ay nirarap sa mga bagong silang na bata. At ang pangalawa daw na significance po nitong swaddling clothes dito ay ito daw po ay binabalot din sa mga lamb, sa mga kordero, bago ito ialay kinabukasan. So, ang requirement para ialay ang isang kordero o ang isang lamb, kailangan malinis siya. Walang kapintasan, walang sakit. At kung ito ay iaalay na bukas, ngayon pong araw na to, sila ay babalutin na ng swaddling clothes para hindi na sila magdumi, para hindi na sila masugatan, sapagkat ang mga tupa ay napakalilikot din po. So, ganun po ang ginagamit. So, makikita po natin dito yung theological significance nitong swaddling clothes na ito at kung bakit sinabi ng mga angels na ito ang sign na makikita ninyo sa paghanap ninyo dito kay Christ na isinilang. Siya ay nasa manger at siya ay binabalot ng swaddling clothes. At ito ay nagpapakita na kung ano talaga ang mangyayari sa Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating. Di ba? He will offer himself as a sacrifice, as a final sacrifice para tayo pong lahat ay patawarin at tayo po ay maligtas sa parusa ng ating pong mga kasalanan. So, yan po ang makikita natin bakit sa mga pastol unang ipinaalam ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang unang dahilan bakit sa mga pastol sinabi ng mga anghel, don't be afraid. Okay? So, yun po ang una, because of the theological significance. Pangalawa, because of the transformation. Dahil sa pagbabago. Anong ibig sabihin nun? Kung titingnan po natin, ang culture noong unang panahon, ang mga pastol po,
no? They always live in the outskirts, no? Sa labas ng bayan, no? Sa tabi ng bundok, no? Sa mga bukid, sa malayo sa mga tao. Sapagkat sila po ay mababaho at sila'y laging pawisan, no? Sapagkat whole day ang ginagawa nila, ano po, ay bantayan, alagaan, no? Ang mga tupa. At hindi po maganda ang reputation ng mga shepherds sa mga nasa city. Yun nga, sila mababaho. At dahil sa parang outcast po sila, no? Hindi sila pinapapasok sa bayan, ninanakawan nila yung mga tao na dinidegrade sila. Kaya lalo sumama ang kanilang rapport or bumaba ang pagtingin sa kanila ng mga tao. Kaya nanatili na lang sila sa malalayo, no? Sa liblib na lugar, no? Sa malayong lugar. In fact, kung inyo pong maalala, sa Genesis chapter 46, verses 31 to 34, ito po yung lumipat ang mga Israelites sa Egypt. Ano po? Nung lumipat yung buong angkan ni Jacob sa Egypt, na nakita po natin na si Joseph ang prime minister ng Egypt. So pinalipat niya lahat ng angkan niya. At ang pinili nilang lugar ay Goshen, no? Tingnan niyo po kung bakit yung Goshen ang pinili nilang lugar doon sa Egypt. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 46 verses 31 to 34, Then Joseph said to his brothers and to his father's household, I will go up and speak to Pharaoh and will say to him, My brothers and my father's household who were living in the land of Canaan have come to me. The men are shepherds, they tend livestock, and they have brought along their flocks and herds and everything their own. When Pharaoh calls you in and asks, What is your occupation? You should answer, Your servants have tended livestock from our boyhood on, just as our fathers did. Then you will be allowed to settle in the region of Goshen, for all shepherds are detestable to the Egyptians. Okay? So ayaw ng mga Egyptians ang mga pastol kasi nga, mababaho. At saka yung kanilang mga alaga ay mababaho din. No? Kaya ayaw nila, gusto nila nasa malayong lugar. Okay? Hindi pwede sa city. So, itong mga shepherds na ito ay outcast. No? Sila ay hindi pinapansin, hindi sila importante, sila ay second class na mga mamamayan. No? At ang tingin din sa kanila ng mga tao, sila ay unclean, no? Marurumi. Kaya hindi dapat lumapit sa karamihan. Ngunit mga kapatid, after the encounter, no, after they saw the Lord Jesus Christ, no, after they saw the baby in his swaddling clothes in a manger, nagbago. Nagbago sila, no? Ang una na nagbago sa kanila, ang una na nag-transform sa kanila ay yung kanilang spirit, no? Sa verse 9, kung babalikan natin itong Luke chapter 2, ang sabi diyan, And the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Sila ay natakot, no? Marahil yung iba dito ay nagtago pa, no? Nagulat sila sapagkat sanay na sila sa dilim, no? Sanay na sila na walang kumakausap sa kanila. And yet, nung gabing yon, nagpakita ang mga anghel, nagpakita ang kalangitan sa kanila at ibinalita ang pinakamagandang balita na narinig ng buong sangkatauhan, na Jesus was born, no? At siya ay binabalot ng swaddling clothes at nakahiga siya sa sabsaban. So dito po sa verse 9, sila po ay takot, their spirit were fearful. Pero pagdating dito po sa verse 20, sabi diyan, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they have heard and seen, which were just as they had been told. So dito po sa verse 9, yung kanilang spirito ay takot. Pero nung makita nila ang Panginoong Kristo, they went back glorifying, praising God, no? Talagang hindi sila nahihiya na purihin ang Panginoon, luwalhatian ng Panginoon, no? Wala silang pakialam kung sila ay pagtawanan, sila ay sigawan, no po, ng mga makakakita sa kanila. Pero mahalaga dito, nagbago yung kanilang pangloob, yung kanilang damdamin, yung kanilang espiritu. Na dati sila ay takot, ngayon they are praising, glorifying God. They are doing things by faith, no?
Kumbaga, lumakas na ang kanilang loob na mamuhay para sa Panginoon. So, yun ang una na nagbago yung kanilang spirito. Pangalawa, yung kanilang status, no? Their status, yung kanilang katatayuan. Before, they were outcast. But because of the angels, no, nasabi nila, hanapin ninyo itong bagong anak na ito na tagapagligtas. At nung makita nila, hindi na sila outcast, kundi mga insiders na sila ngayon, no? Kasi sila ang una na nakaalam, sila ang unang nakakita, no? Dito pinakita sa mga media, sa mga hari, no, sa mga government officials, unang ipinaalam ito. Ang unang nagkaroon ng inside scoop, no, ay ang mga shepherds. So nagbago yung kanilang katatayuan, no? From outcast, they became insiders. At alam po ninyo, ang mga insiders, yan po ang mahalaga lalo na pagdating sa mga information, no? Kasi sila yung nakakita, nakasaksi, no? Kaya sila ang papaniwalaan. So, nakita nila natin na nagbago ang kanilang status. At ang pangatlo na nagbago sa kanila, their service, no? Hindi lamang yung kanilang spirit, hindi lamang yung kanilang status, but their service, yung kanilang paglilingkod. Nung una, they are living a miserable life, no, by taking care of the sheep. But now, they became a messenger of the greatest news na pwedeng ibalita sa sangkatauhan. Dumating na ang tagapagligtas at pwede nila itong patunayan sapagkat nakita nila ng kanilang mga mata. They were eyewitnesses of His birth. Mga kapatid, ngayon pong gabi, ito ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Jesucristo. To change our lives, no? To transform our lives. Bakit shepherds, no, ang sinabihan ng don't be afraid? Sapagkat ang estado po ng mga shepherds, ang kalagayan ng mga shepherds noong unang panahon ay parang kalagayan din natin nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. We are unclean, no? We are insignificant, no? We are outcast. Pero nung ma-encounter natin ang Panginoon, binago niya tayo, no? At yun ang kanya talagang ginawa, no? Simula nung siya ay dumating. Kung inyong pag-aralan ang kanyang naging buhay, no, yung kanyang naging ministry, lahat ng na-encounter niya ay nagbago, no? Nagbago for good, no? Hindi siya ang na-impluwensyahan, kundi siya ang nang-impluwensya, no? At yung pagbabagong yun ay, yun nga, inayos ang buhay, no? Yung mga na-encounter niya, itinigil yung mga kasalanan na kanilang ginagawa at sila ay nagpakabuti because of the Lord Jesus Christ. At sa atin din po, ngayong gabi, mga kapatid, yan ang dahilan bakit dumating ang Panginoong Jesucristo dito. Para baguhin ang buhay po natin. Para ayusin ang magulong buhay natin. Para bigyan po tayo ng kapayapaan sa magulong buhay po natin. Sapagkat the moment na makilala mo ang Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Kanya, aayusin niya, no? Bibigyan niya tayo ng pag-asa. Bibigyan niya tayo ng kalakasan para ma-survive natin, ma-overcome natin anumang pagsubok na makakaharap po natin. Ginawa niya yan sa atin ngayon pong 2025. At alam kong gagawin niya ulit yan sa atin ngayong 2026. Basta tayo po ay magpasakop sa Kanya, tayo ay makinig sa Kanya, at tayo po ay laging sumunod sa Kanya. Sapagkat alam niya kung papaano natin mapapagtagumpayan ang anumang pagsubok natin pong makakaharap. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, binago ka na ba ni Jesus? Sapagkat yan ang mangyayari sa atin once we encountered this Jesus of Christmas. Ano po? Mas may dahilan tayo na mag-celebrate, no? Magalak, katulad po ng mga pastol na ito. Umuwi sila, they were overjoyed, glorifying God, praising God, because they saw the Lord and the Lord changed their lives, no? Yan po ang dapat dahilan kung bakit natin i-celebrate ang Pasko. Because the Lord changed our lives, no? At ang isa pang maganda na ibibigay sa atin ng Panginoon, when we surrender our lives to the Lord, He will give us eternal life, no? Buhay na walang hanggan. Ito yung pag kinuha ka ni Lord anytime, alam natin, based sa sinabi ng Panginoon, no? Hindi based sa sinabi ko or sinabi ng grupo, kahit anong grupo, kundi ito'y based sa turo ng Diyos
na pagka kinuha ka ni Lord anytime, pagka tayo namatay, tayo pupunta sa langit. No? Yun po ang ibig sabihin na tayo po ay may buhay na walang hanggan. At maging ang sabi ng Panginoong Hesukristo, si John chapter 14, 1 to 3, no? Ang sabi niya, ako'y pupunta sa langit, igagawa ko kayo ng tahanan doon, at pag natapos kong gawin yon, babalik ako, kukunin ko kayo para kung nasan ako, naandun din kayo. So yun po ang promise ng Panginoon, no? Once na tayo ay sumampalataya sa Kanya, igagawa niya tayo ng tahanan sa langit, at pag natapos yun, kukunin tayo para kung nasan siya, naandun din tayo. So napakagandang pangako na po at katotohanan nun na ating pong dapat panghawakan. At yun po ang dahilan kung bakit sa mga pastol ibinahagi ng mga anghel, no, ng Panginoon ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi nila na don't be afraid. And then ang pangatlo po at ang panghuli na dahilan, hindi lamang po because of the theological significance, because of the transformation, at ang panghuli because of the transmission. Kung inyo pong mapapansin, itong mga pastol na ito, after na kanilang marinig yung balita, anong kanilang ginawa? Sila ay, anong sabi dito sa verse 16? So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. Pansin niyo yung word na hurried off. Okay? Sila ay nagmadali. No? Sila ay binilisan nila. Pero ito pong pagtakbong ito ay focused po, no? Sila sa kanilang hahanapin. No? At naniniwala ako na ginabayan sila ng banal na spirito dito. No? Kasi parang ang bilis na nakita ito dito eh. Naniniwala ako na ginabayan sila, no? Para makita nila agad ang Panginoong Hesukristo. At after na makita nila, no? Ano ang ginawa? Ang sabi dito sa verse 17, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And then sa verse 18, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. So, hindi na sila natakot, no? Hindi na sila nahiya para sa kanilang sarili, no? Itong mga shepherds, no? Dahil nakita nila ang Panginoon, ibinahagi nila ito, no? Talagang lumakas ang loob nila. At lahat ng nakarinig, they all wondered, namangha sila sa ibinahagi ng mga shepherds na ito. Alam niyo ba kung bakit namangha sila? Sapagkat itong mga shepherds na ito, hindi talaga kumikilos ng mga ganito. No? Lagi yung mga yan sa malayo. Hindi yan nakikipag-usap sa mga tao. Hindi yan pumapasok sa city. Hindi yan pumapasok sa community. Pero, sa isang nakakamanghang gabi, no? Pagkatapos makita ng mga pastol, they transmitted the message, no? Hindi nila ikinahiya, hindi nila itinago, no? Yung kanilang narinig at yung kanilang nakita, ipinamalita nila ito. At ano yung ipinamalita nila? Ang sabi dito sa verse 20, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Okay? Ang ipinamalita nila ay yung sinabi sa kanila at yung kanilang nakita. Kumbaga, napatunayan nila. No? At alam niyo po, ang isa pang nakakalungkot na treatment sa mga shepherds noon ay lagi silang niloloko ng mga tao. No? Papangakuan, pero hindi tutuparin. Pero dito, kung bakit tuwang-tuwa ang mga shepherds, sapagkat yung sinabi sa kanilang anghel, yun ang kanila mismong nakita. Kaya hindi mo mapigilan yung kanilang kasiyahan, hindi mo mapigilan yung kanilang pagpupuri sa Panginoon, at hindi rin sila mapigilan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Sapagkat marahil for the first time in their lives, yung sinabi sa kanila ay totoo. At kung babalikan nga natin itong verse 16, so they hurried off and found Mary and Joseph. So, gusto kong pansinin yung word na hurried off. Kung inyong maalala, last Sunday, si Joseph, nung malaman niya na yung pinagdadaanan nila ni Mary ay kalooban ng Panginoon, pagkagising niya, ay ginawa agad nila yung kalooban ng Panginoon. Dito, pagkarinig nila, ng instruction ng mga angels, sa kanila, they hurried off. Hindi na sila nag-doubt, Hindi na sila natakot, Hindi sila nagdalawang isip.
hinanap talaga nila at pagkatapos nilang makita, ay binahagi nila. Yun ang dahilan kung bakit sa mga shepherds, unang ibinahagi ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat once na makita nila ito, hindi sila mapipigilan sa pagbabahagi. Gagawin agad nila. At yan ang dahilan kung bakit pinag-aaralan natin ito ngayon. Because of the example of these shepherds. At yan din ang dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan nating makilala ang Panginoong Hesukristo, isuko natin ang buhay sa Kanya, at kung bakit kailangan nating ibahagi din ito sa iba. Sapagkat yung mga shepherds, pwedeng sarilinin lang nila, pwedeng isipin nila na hindi namin ito i-share, no? Kasi yung mga tao, hindi kami pinapaniwalaan, lagi kaming sinasaktan, no? Pwede nilang isipin na, para makaganti naman kami sa kanila, sasarilinin namin itong magandang balita. Hindi po nila ginawa yon, at hindi rin po yun ang kalooban ng Diyos. Na sarilinin natin, itago natin ang magandang balita. Nawa, mga kapatid, ngayong Pasko, as we celebrate, hindi tayo mahiya, hindi tayo matakot, no? Na maibahagi ang dahilan bakit dumating ang Panginoong Hesukristo. Yun ay para iligtas kayo at ako buhat sa atin pong mga kasalanan, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, para baguhin ang atin pong mga buhay. Itong mga shepherds na ito, ang sinabihan ng mga anghel, no? Don't be afraid. Just go and proclaim. Ngayong gabi, mga kapatid, nawayan din po ang ating maging reaksyon sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Again, ngayon pong 2025, napakabuti ng Panginoon, napakatapat ng Panginoon, no? Tayo pong lahat na-experience natin ang kabutihan, ang pagmamahal, ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay po natin. As we celebrate Christmas in a few hours from now, nawa may mabahaginan tayo. Katulad ng mga pastol na ito, may bahagi natin ang mabuting balita. Sapagkat, una sa lahat, no, nung makilala natin ang Panginoon, ay binago niya rin tayo. And I know, sa biyaya ng Panginoon, if we share this good news to others, katulad po ng reaction ng mga nakarinig, they wonder sa ibinalita na ito ng mga pastol, ganun din po magiging reaction ng lahat ng mga babahagi na natin. Nawa sa biyaya ng Panginoon, makilala din nila bilang sariling tagapagligtas ang Jesus na isinilang 2,000 years ago. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa mensaheng ito. Salamat po sa dahilan kung bakit ang pastol ang inyo pong pinili na unang balitaan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Panginoon, tulungan mo kami katulad ng mga pastol na ito na huwag matakot, na kami, Panginoon, ay humayo at ipahayag namin ang magandang balita na dumating na ang tagapagligtas, na ang Panginoong Hesukristo, siya ang anointed one, siya lamang ang makakapagligtas sa amin at wala na pong iba. Nawa, Panginoon, kami pong mga mananampalataya, kami mga tagasunod mo. Gawin mo rin kaming tagapagpahayag ng mabuting balita na ito. Muli, Panginoon, salamat po sa inyo pong pagmamahal, sa inyong kabutihan, Panginoon, sa amin. Salamat sa pagliligtas mo po sa amin. Tulungan mo kami na maibahagi po ito. Ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa isang taon na atin pong pagsasama-sama upang pag-aralan ng kanyang salita. Nawa ito po ay nakapagpatibay ng ating pong pananampalataya. Merry Christmas po at magandang gabi sa bawat isa.